O eto na nga po mga minamahal, nagsilabasan na nga po ang mga senador na nooy tinutukoy ni Senator Bato de la Rosa na hindi lamang daw siya ang naghain ng draft resolution para nga po patayin or ibasura ito nga pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una na nga pong sumulpot dito, abay itong si number 1 utol nating hudlom, Robin Hood Padilla. So mga minamahal, tingnan natin tong balita. Yes. Kita ninyo mga minamahal? Robin Padilla drafts own reso junking Duterte impeachment case. So parang yung ginawa din mga minamahal ni Bato de la Rosa. Alam ninyo, hindi ko talaga makuha yung punto. Sa impeachment trial, magsisilbi kayong huwes. Magsisilbi kayong hurado. It means yung nasasakdal, titingnan ninyo yung mga ebidensya sa kayo husga. Maging patas, maging pantay sana man lang kayo. And I don't really get the point kung bakit itong mga huwes, itong mga senador na to, sila pa ang namumuno. 'Di ba? Sumaside up dito sa taong sinasakdal. Mukhang hindi ata alam ni Senator Robin Hood Padilla yung kanyang trabaho. And alam ba kaya ni Robin Padilla yung kanyang inihaing resolusyon para nga po dito ibasura ang impeachment ni VP Sara Duterte? Kaya nga sabi ko dapat kahit papaano baguhin din ng slight yung ating 1987 Constitution. Napapanahon na din na sana yung mga tatakbo, kailangan basahin muna ang konstitusyon para alam nila yung duties and responsibilities nila. Dahil sa aking nakikita, dapat nang i-abolish ang Senado dahil sobrang walang kwenta, mga minamahal. Ayaw nilang gawin yung trabaho nila ng maayos. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganito po yung sistema na meron ang bansang Pilipinas. Nakakaiyak dahil isa sila sa mga nagpapalugmok dito sa ating bayan. Now, ang tanong, naiintindihan kaya ni Robin Padilla, mga minamahal, yung inihain niyang draft resolution para nga po ibasura itong impeachment ni VP Sara Duterte? Alright, mga minamahal, pakinggan natin tong balitang to. At matapos yan ay nakausap din namin mismo si Senator Robin Hood Padilla. Kinumpirma niya na mayroon na rin siyang draft resolution pero hindi pa niya ito na ipa-file dahil kailangan niya pa makausap si Senator Amy Marcos, si Senator Robin Hood Padilla at para daw ma-finalize nila itong draft resolution na ito at kung magkasundo sila ay isang version na lamang yung kanilang gawin at ito yung ipapasa nila sa Senado para mapaikot sa mga senador na gustong sumuporta dito. Binabanggit kanina ni Senator Amy Marcos na itong version ni Senator Robin Hood Padilla ay yung mas refined at yung mas magandang version. Kaya posible na ito yung kanilang suportahan at ipaikot. Bagamat sabi ni Senator Amy, hindi pa niya fully nababasa ito, ay hindi pa rin niya pinipirmahan ito dahil kailangan muna daw niyang makita, mabasa yung kabuuan ng draft resolution. Kaya mamaya, abangan natin kung maipafile din nila itong another draft resolution. Matatandaan natin last week, na si Senator Ronald de la Rosa ay umamin din na nagpaikot ng draft resolution na nagpapabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dito naman sa sesyon ngayong hapon, ang inaabangan nating tiyang ay nagsalita na ang minorya dito sa Senado, Senator Risa Ontiveros, at sabi niya kaisa ang Senate Minority Leader Coco Pimentel na tatayo sila sa sesyon ngayong hapon para i-insist na sa Senate na simulan na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So malalaman natin mamaya dito sa sesyon kung mapagbibigyan itong kanilang hiling na ang kung saan ang initial schedule ay nasa June 11 na or sa Wednesday na yan itinakbo. Alright. So, gets naman ninyo yung punto, no? Actually, meron din naman ditong article, which is, yan po yung ating babasahin maya-maya, mga minamahal. Anyway, so far, kakarating lang, siguro, I think, ni Robin Padilla coming from, The Hague. Mukhang may olats pa, amats, itong si Senator Robin Hood Padilla. Ngayon, ang punto natin dito, naiintindihan kaya
ni Senator Robin ang kanyang hinaing draft resolution, di ba ayaw niya ng Ingles? Tapos magugulat tayo, Ingles yung nakasulat. Sino yung ghostwriter mo dyan? Senator Robin Hood Padilla. Nagtatanong lamang po. Basahin natin. Sabi dito sa balita mga minamahal, Senator Padilla confirmed on Monday that he has also drafted a separate resolution seeking the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. So, sabi pa dito, so far Padilla said he is the only author of the resolution. Wow! The only author of this resolution, but he is hoping to get the support of his colleague. Tingnan nga natin yung resolution ni Robin. Diba? Especially from the so-called Duterte bloc. It was just me. It was just my resolution. Yan yung sabi niya sa reporter. Asked if resolution would be included, the draft resolution by Senator Ronald Bato de la Rosa, sabi niya, I'm still waiting. De la Rosa earlier owned up to draft resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Duterte. Okay. Also, he refused to discuss the content of his resolution. So, mga minamahal, ayaw sabihin ni Padilla yung kanyang resolution kung ano yung kontenente, kung ano yung contents nun. So, meaning, ibibigay lang, tas tayong magbabasa. Eh, di ba ikaw yung gumawa? So, sa madaling sabi, hindi mo din naiintindihan. Ghostwriter mo lang yung merong alam? Tanong lamang po ha, mga minamahal. So, Padilla answered, of course, when asked if it was also seeking the dismissal of the impeachment case. Lagi niya lang sinasabi, patungkol po ito sa impeachment, na mali po yun, eklabush, blah, blah, blah. Pero hindi niya dinetalye kung ano yung napapaloob sa loob ng de facto for dismissal. Tama ba? De facto for dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Anyway, mga minamahal, alam ba ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang ginagawa? Alam ba ni Padilla yung kanyang duty bilang senador ng bansang Pilipinas or tuta-tutaan siya ng mga Duterte? Get nyo, mga minamahal? Kasi supposedly, if you are a public servant, you are meant to serve the public. Uunahin mo ang interes ng taong bayan, hindi interes mo or ng kasapi mo. Not because malaki yung tinulong sa'yo, kailangan mong magbayad ng utang na loob, but because you are a senator of the Republic of the Philippines. So basically, kailangan mo magpakasenador sa taong bayan kasi as a taxpayer, sobrang sakit na mapupunta sa'yo yung tax namin ay hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Nagigets ninyo, mga minamahal? Nakakapikon. Sa totoo lang, sobrang nakakapikon at sobrang nakakainis itong ginawa ni Robin Padilla. Now, sino-sino pa yung kanyang mga kasapi? Nandyan si Bato, si Robin, at itong si Amy. Tangina na itong babalina na to eh. Lahat ng botox na punta sa baba, hindi sa utak. Diba? Hindi tinubuan ng utak, puro botox eh. Tingnan mo yung muka, para nang atakdog ni... Magkamukha na sila ni Digong. Mga minamahal, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito at kinabukasan natin. Nilaban to ng lower chamber. And that is a constitutional duty na i-accept ng Senate. And kung pag-uusapan lang naman dito yung transition from 19th to 20th Congress, sobra at talagang highly recommended possible. Bakit, mga minamahal? Okay, June 11, ipasa na nila agad yan sa Committee on Rules. And then manumpa sila na magsisilbi silang impeachment court. Pwede nang matransit yan from 19th to 20th Congress. As long as nagko-cooperate sana. Akala ko ba bloodbath? Bakit hindi nyo nalang hayaan si VP? Diba? Na siya yung gumawa ng draft or de facto dismissal na yan. Dahil siya naman yung nasasakdal. Senator judges kayo. Huwes, hurado kayo ng impeachment. So supposedly dapat kayo ay fair at neutral. Hindi ata naintindihan ni Robin Padilla ang neutral.
hindi niya ata naintindihan yung tinatawag na fair and balance. Uulitin ko sa salitang Tagalog. Robin Padilla, magsisilbi kang hurado sa impeachment trial ng ating vice-presidente. At bilang isang senador na naturingang huwes ng naturang impeachment, dapat ikaw ay pantay sa iyong mga binibigay na salaysay o opinyon. Batay nga po dito sa impeachment. Maging maingat sa mga sinasabi. Huwag kang magpakita ng side mo na kumakampi ka doon. Ipakita mo yung opinion mo. Na yung opinion mo na yun na walang kinikilingan or walang pinoprotektahan. Balanse lamang. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, alright. At nagbabalik muli para sa ating. Pahingi lang ako ng comments, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.